Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Vice President Sara Duterte ready na sa People's Power. Nako ha, leaders should not be motivated by pulburon. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin mula po dito kay Nets M Vlog. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karibin natin, mayroon lang tayong i-compare na statement between BP Sara and Ressa Hontiveros, no? Kasi ito po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, ito palakihin po natin yan. Si Ressa Hontiveros ay female version of Sunny Trillanes. Nako. Tama naman talaga, di ba? Female version po itong si Ressa ni Trillanes. Kasi walang katapusan eh. Paulit-ulit lang po yung mga ginagawa nila. Pero ganun rin po ang resulta. Di ba? Alam na po nilang ganito ang resulta. Sa bagay, isa lang naman ang misyon ng mga ito eh. Ang maging masama ang mga Duterte sa paningin ng taong bayan. Pero hindi po sila magtatagumpay dyan. Kasi hindi lang naman sila ang marunong magsalita. Diba? At saka ito si Senator Ressa Hontiveros may statement dito about sa mga Duterte. Talagang nakakagigil to mga kababayan. No? Ito, sabi niya, while BP Sara is in power, yan, kinakabahan siguro ito habang nagsasalita, no? The threat of the full-blown Duterte comeback is still very real and present danger. Nako. Kaya nga mga kababayan, sa thumbnail natin linagay ko na great danger. Sino ba talaga ang more dangerous, no? Between Duterte, Ressa Hontiveros, no? Sunny Trillanes at maging ito na rin si isali na po natin si Senate President Chis Escudero. Kasi parang nagiging Trillanes na din po ang kanyang mga pahayag ngayong lately, no? Na naging Senate President siya. Nagiging Trillanes na rin eh. Biruin mo, sinabi po ni Senator Chis Escudero, no? Na 6 years, no? Na naging presidente si PRRD pero wala siyang nakitang project, no? About dyan sa flood control na yan. Yung paglinis pa nga lang sa Manila Bay, it's more than a flood control project, di ba? Kaya palapakan po natin si PRRD. Well, balikan po natin itong sinasabi niya Senator Ressa Hontiveros na yan, threat nga po si President or yung mga Duterte ay threat, no? Sa kanila lang siguro pero hindi sa taong bayan. At dangerous ang mga Duterte. Paano nangyari yun? Sa panahon ni PRRD, napakatahimik, at mapapatunayan yan ng lahat ng taong bayan. Diba? Pero bakit yung Senator Ressa Hontiveros ay sinasabi niya na danger, present danger. Danger daw, ang dangerous ang mga Duterte. Para kanino? Ang tanong dyan, para kanino mga kabayan? Para ba sa taong bayan or para sa inyong mga politiko na gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng kalokohan, pangungurap at kung ano-ano pa yung ginagawa ninyo ngayon, di ba? Eto nga lang mga kababayan kung talagang dangerous po ang mga, kasi danger di ba? Ang mga Duterte, bakit nung sa panahon nila walang korupsyon dyan sa PhilHealth? Walang nagawang korupsyon dyan sa PhilHealth, no? Pagkakataon na nga yun sana kasi pandemic, pwede nilang samantalahin yung pera ng PhilHealth. Pero bakit nung ikaw, Senator Ressa Hontiveros, yung nandyan sa PhilHealth noon,
Bakit nagkaganon? Bakit nagkaroon ng korupsyon? Diba? O, sino sa inyo ngayon ang more dangerous to the people, to the Filipino people, mga kabayan? Diba? O, kayo po ang threat, no? Sa sambayan ng Pilipino. Hindi po ang mga Duterte. Yan lang po ang totoo dyan eh. Huwag niyo pong i-brainwash yung tao, no? Base po sa inyong mga statement. Kasi kukontrahin talaga yan. Kasi alam naman talaga natin eh, na marami pong proyekto ang ating dating administrasyon. At alam din natin na hindi po sila threat, and dangerous to the Filipino people. Sino po ba ang threat? Yung mga hindi gumagawa ng mabuti sa bayan. Sino po ba yun? Ito nung sasalita, ay tatitle ko nga sana, 3 idiot eh. Pero wag na lang, great danger na lang kasi great danger naman talaga. Dangerous sila, no? Pagdating sa ating mga mamamayang Pilipino, paano hindi magiging danger yung kaban ng bayan natin na ayuda dito, wala man lang pumupuna. Eto nga napakalaking nito napakalaking usapin about sa 5,500 flood control projects na ginagasusan po ng mahigit 1 bilyon araw-araw. Pero bakit itong si Senator Reza Hontiveros, itong si dating Senador Trillanes, no? Wag lang si Trillanes, pero pwede rin niyang batikusin yan kung gusto niya lang, di ba? At itong si Senate President Senate President Chis Escudero, bakit hindi kayo nagsasalita dito? Mahigit 1 bilyon araw-araw. Isipin nyo yan mga kababayan, tahimik po sila. Samantalang doon sa kay BP Sara, 125 million, 11 days ginamit at na-audit pa ng COA. Walang anomalya. Araw-araw nilang binabatikos. Kaya sino ang great danger? Sino po ang dangerous to the people? Sino ang threat to the people? Senator Reza Hontiveros, sabihin mo nga. Wala eh. Wala na mga kababayan, ano man pong inyong komento, pasensya na po kayo na medyo yung boses natin nadadala tayo Kasi sa mga kasinungalingan nito, pag ito nagpatuloy na pinagpatuloy nilang sirain ang mga Duterte sa mata ng taong bayan, marami po talaga ang magre-react. Kasi iba po yung na-experience nung nakaraang administrasyon sa administrasyong ito. Diba? Ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ready na po si VP Sara. Antay-antay lang po tayo. We are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Save and unify the people. Stand with the people. And let us bring history. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kalat ka rin ka ng mamamayan. Yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So eto na nga po guys, nananawagan po ang mga supporters ng KOJC na bumaba na si PBBM sa pwesto bago magkaroon ng people power dahil hindi daw di umano maganda ang ginagawa nito sa gobyerno. At kung napapansin nyo guys na itong si VP Sara ay nagsalita na, di ba? Naglabas na siya ng statement at sabi nga niya ay tiniyak niya na ang pamilyang Duterte ay nandyan para sa mga Pilipino. Ayon sa grupo bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Mark. Ng video ito. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila. So yan mga kabayan, bukod po dyan sa harassment dito sa KOJC, opinion lang po ito. Siguro ko yung taong bayan, nagsasawa na rin sa kasinungalingan. Diba? Kasinungalingan po, totoo.
Kasi yung mga sinasabi niya po sa, di ba, parang to talk to the people din siya eh. Minsan, di ba? Tapos yung sa SONA mismo, di ba? Oh, marami na po. From the start, nagsisinungaling na po sila, mga karibin natin. Bakit po? Unang-una, sabi pa bababain ang presyo ng bigas. Hindi. Di ba? Pangalawa, marami pang nangyari dyan. Hindi lang yung bigas, marami pa. In terms of agricultural products, di ba? Then, dumating po yung SONA, pangalawang SONA. Unang SONA, wala rin naman tayong nakita ng mga accomplishment nila. Diba? Accomplishment lang sa pagsasalita. Pero in terms of makikita natin physically, no? Wala naman. No? Yung pangalawang SONA, yan, na fact check po ni Corina, ano ba yun? Karina. Yung bagyo, diba? Flood control project pa lang yan na fact check. Wala rin. Kaya nga nasasabi ko mga kabayan na kasinungalingan po. Kasinungalingan. Wala tayong napapala sa kasinungalingan eh. At hindi maitatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusadong men in uniform simula noong June 10 kung saan walang awa nilang nilusob ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo kabilang na ang mga katutubo kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang "We Filipinos deserve better. We deserve the best." Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, police at state terrorism bilang abusado at aladiktadura na paghahari ni Marcos Jr. ay issue ng mamamayan. It's already beyond Pastor Kibuloy. It's already beyond the Kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang Pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas, nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosenteng sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito, walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention or we need to question already this government. Vice President Sara is simply invoking the social contract theory. Pero ang problema nga mga kababayan, kahit i-call natin yung attention nila, no? We're calling their attention sa mga ganitong issue po. Ginawa na yan eh. Maraming beses na pong ginawa yan na pag ano sila ng attention. Bigyan nilang attention itong mga katanungang ito, no? Pero in every press con, wala namang nagsasalitang ganyan eh. Media. Diba? Wala namang nagtatanong ng ganyan. Kung hindi pa talaga magte-trending sa social media, ay hindi pa po nila itatanong ang mga question na yan. Kaya tuloy mga kababayan, naiisip at na papasok natin sa ating isipan, no? Na maaaring ang media, no? Ay kasabwat. Yan ay opinion lang. Hindi natin sinasabing totoo yan, pero base po sa ating mga nakikita, no, kung hindi pa magte-trending sa social media, no, sa iba't ibang platforms, ay hindi po talaga nila itatanong sa presidente. 'Di ba? That all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So, if these persons
who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we, the people, have the right to also demand that they step down from that government. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas si Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues. So yan mga kabayan, kayo po ba ay naniniwala rin? Kasi hindi naman siguro lahat eh. Kasi hanggang ngayon may nagko-comment pa rin dito about pro-China. Hindi pa rin po sila makapag-move on, no? Pero mas marami pa rin po ang naniniwala nga na mapapabuti ang ating bansa sa kamay ng isang Duterte or mga Duterte. Kasi bakit po? Ano po ang pinagbabasihan natin dito, no? Siyempre, yung nakaraang administrasyon. Ano ba yung mga ginawa nila? May mga project ba sila? No? May mga project ba silang na-accomplish? Hindi ba hanggang daldal lang? Hanggang speech lang? Diba? Meron ba silang mga nagawa? May political will ba silang in character, di ba? Na dapat sinusunod talaga sila ng kanilang mga tauhan, di ba? Kumbaga. Kasi ang nangyayari ngayon, mga kabayan, parang nasusunod rin naman. Yun nga lang, hindi natin alam kung ang presidente nga ba talaga or this someone behind the president who is ordering these people, di ba? Like sa mga nangyayari sa Davao, maiisip talaga natin na kasi isipin mo, sinabi ni General Torre na minamanipulate yung mga information, no, sa police. Ang question ko nga dyan, pasensya na kung napunta tayo kay General Torre, ha, kasi napag-usapan din natin kung sino yung nag-uutos, no? Sinasabi, ang opinion ko dyan, bakit ikaw lang ang nagsalita na marami naman ang naging PNP chief dyan sa Davao, no? Sa dami yung naging PNP chief, ibig sabihin, ikaw lang ang matuwid, no? Baka, ito kasing nangyayari ngayon dito mga kabayan, hindi lang po si mga Duterte yung sinisiraan ni Torre, ha? Pati na rin po yung mga kabaron niya na mas matataas pa yung mga ranggo kaysa sa kanya. Yan, di ba? Well, anyway mga kabayan, napapahaba na po tayo. Ano po ang inyong reaksyon patungkol sa video ito? I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.